Nilubog ng malawakang pagbaha ang iba't ibang lugar sa Davao Region. Kaya ang ilang residente, kung hindi na-trap sa kanilang mga bahay, ay na-stranded sa mga daan. Agad naman nagsagawa ng rescue operation ng mga otoridad para sa mga kailangang ilikas. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent? Mel, kahit na walang bagyo pero grabe pa rin ang perwisyong hatid ng nararanasang mga pag-ulan dito sa ilang lugar sa Davao Region dahil sa shear line. Rumaragas ang baha ang gumulat sa mga residente sa poblasyon Compostela, Davao de Oro matapos ang naranasang malakas na ulan. Pahirapan ang pagtawid ng ilang residente dahil sa malakas na baha. Ang ilan, gumamit na lang ng inflatable bed bilang floating device dahil sa mataas na baha na halos sumabot na sa bubong ng bahay. Na-stranded naman ang ilang sasakyan sa kalsada dahil sa baha. Hindi rin nakaligtas maging ang mga alagang baboy na nalunod sa baha. Sa lungsod ng Mawab sa Purok 9 poblasyon, halos mabot na sa atip ang baha. Pero may ilang residente pa rin ang nanatili sa kanilang mga bahay at nag-swimming na lang. Ang ibang residente naman sa barangay Jim pansamantalang nanunuluyan. Si Tatay Rolando, siniguro na ligtas ang kanyang mga alagang aso matapos umapaw ang tubig sa sapa. Aliso kayo sir oy. Nga inani nga. Succession nga sila panahon sa baha ito sig bakpit. Nagsagawa naman ng rescue operation ang MDRRMO Mawab sa barangay poblasyon, Andili at Sawangan. Nasa 38 na pamilya o 143 na individual ang inilikas sa barangay poblasyon. Samantala nasa 27 na pamilya naman o 107 na individual ang nanunuluyan sa Wilson Condas Elementary School. Nagkaroon din ng rescue operations ang Philippine Coast Guard sa dalawang barangay sa Maco, Davao de Oro. Sa lungsod ng Montevista, nalubog na ang palayang ito. Ang mga residente sa lugar, sinakay na lang sa motorbangka para ma-rescue. Alas 3 man sa kabuntago na ano. Nagsugod niya, wala may nakagawas. Pero ang ilang residente, sinamantala ang pagkakataon na makahuli ng mga palaka at ibon na binayo ng malakas na hangin. Sa Panabo City sa Davao del Norte, nagmistula ring sapa ang kalsada dahil sa walang humpay na pag-ulan. Binaharin ang mga nakatira sa barangay San Vicente. Nabalaka ko sir kay nakamata ko og kadlawon as in kusog pa gyud siya pag-abot og kadlawon kay akong yun-una basig magkasaka gyud inoon basig. Sa Tagum City sa Davao del Norte, gumuho ang porsyon ng main road sa Purok Lemon, Barangay Pandapan na nagdurugtong papuntang downtown area. Gumuho rin ang porsyon ng San Pedro Bridge sa Caraga, Davao Oriental. Dahil dito, na-isolate ang mga nasa sitio Tubod, Pakahon, Katigod at Boa. Sa Davao City, ilang residente naman ang binaha dahil sa malakas na ulan. Dito sa Purok 5 Barangay San Isidro, Bunawan District, binaha ang ilang kalsada. Sumurag na trauma na mi serba. Nya mo gani karakara dayon mi og kuan pangsangat sa mong gamit. Sa tala ng CDRRMO, aabot sa 69 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa lugar. Mel, sa mga oras na ito, panakanakang pag-ulan ang nararanasan dito sa Compostela, Davao de Oro. Pero mataas pa rin ang level ng tubig sa ilang lugar. Samantala, patuloy naman ang ginagawang assessment ng bawat LGU sa probinsya para malaman ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan ng masamang panahon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao.